Hello mga bata, usapang mga hayop po tayo ngayon. Alam nyo ba na ang mga hayop ay ang mga nabubuhay na bagay dito sa mundo na nagpaparami ng kanilang mga lahi? Ang mga hayop ay gumagalaw sa iba't ibang paraan. Ang una nating pag-uusapan ay ang carabaos o mga kalabaw na ginagamit ang kanilang mga apat na paa upang makapaglakad sa ibabaw ng lupa. Nakakita na ba kayo ng mga kalabaw? Pangalawa naman ay ang cows o mga baka. Gaya ng kalabaw, ginagamit din nila ang kanilang apat na paa sa paglalakad. Meron din tayong tinatawag na mga goat sa English or kambing sa Tagalog. Gamit din ang kanilang apat na paa sa paglalakad sa ibabaw sa lupa. 3, 2, 1. Meron din tayo mga hayop na tumatakbo gaya na lamang ng kabayo. Ang kabayo ay meron po silang matitibay at malalakas na mga paa na naging dahilan upang makatakbo po sila ng mabilis. Pag-uusapan din natin ang mga hayop na dogs or mga aso. Sila po ay may malakas na mga paa o matibay na paa na naging dahilan upang makatakbo po sila ng mabilis. Ating pag-uusapan naman ang mga deers or mga osa. Sila po ay meron ding matitibay at malalakas na mga paa na nakakatulong po upang sila ay nakatakbo ng mabilis. Ito naman ay isang mabangis na hayop. Ito ay kadalasang binabansagan na king of all animals, si lion po. Siya ay mayroong malakas at matitibay na paa na nakakatulong upang makatakbo po siya ng mabilis. Gayon naman, ating pag-usapan ang mga hayop na may matibay na mga paa or malakas na mga paa sa likuran. Ito po si tipaklong. Siya po si tipaklong. Siya po ay may malakas na paa sa likuran na nakakatulong po para makapalundag po siya ng mataas. Meron po siyang matibay na paa sa hulihan po na naging dahilan po ito upang makapaglundag siya ng mataas o nakakapaglukso ng mataas. Gaya na lamang din ng hayop na frog sa English or palaka sa Tagalog. Sila po ay kagaya ng tipaklong na merong matibay na paa or malakas na paa sa hulihan na naging dahilan upang makalukso or makapaglundag sila ng mataas. Tingnan niyo po kung paano lumundag ang isang palaka. Ayan. Meron din tayong mga hayop na gumagapang, gaya lamang ng mga snakes or mga ahas. Ginagamit po nila ang kanilang katawan sa paggapang. Meron din tayong tinatawag na earthworm or uod sa ilalim ng lupa. Ito po ay isang caterpillar sa English or sa Tagalog ay uod. Sila po ay gumagapang din. Sila ay kadalasang makikita natin sa halamanan or sa halaman. Tingnan niyo po ang isang uod. Ito po ay
isang video ng nagpapakita ng pagpapalit ng kanyang balat. Nag-change color po siya. Ayan po. Ngayon naman, pag-aralan natin ang ibang hayop. Meron din tayong mga isda or fishes or mga isda. Sila po ay merong hasang at may kapay na nakakatulong upang sila po ay makapaglangoy po. At meron din tayong ibang mga hayop na lumalangoy gaya din ng pato. Ang tawag po sa kanila ay duck sa English or mga pato. Ang kanilang mga paa po ay may mga balat sa pagitan ng kanilang daliri na nakakatulong po sa kanila na gumagalaw o lumulutang po sila sa tubig. Tingnan nyo po ang kanilang mga paa. Meron pong mga balat sa pagitan ng kanilang paa na nakakatulong upang sila ay lulutang. Ayan, ito din ang tinatawag sa English na geese or mga gansa. Gaya lamang ng mga pato, sila din ay merong mga balat sa pagitan ng kanilang daliri na nakakatulong po sa kanila na gumalaw o lumulutang po sa ibabaw ng tubig. Alam nyo ba ang pangalan ng hayop na ito? Ang hayop na ito ay sea turtle or pawikan. Ang kanilang mga paa ay parang mga sagwan na nakakatulong po upang makagalaw po sila. Ayan, ito naman ay mga birds or mga ibon. Sila po ay nakakagalaw sa pamamagitan ng kanilang mga pakpak. Iba naman ang paraan ng kanilang paggalaw. Gumagalaw po sila sa himpapawid gamit ang kanilang mga pakpak. Sila po ay lumilipad. Tingnan nyo po ang kanilang mga pakpak. Ang kanilang mga pakpak ang naging dahilan upang sila ay gumagalaw o lumilipad sa himpapawid. Ating pag-uusapan naman ang kasunod na hayop, butterflies o mga paru-paro. Sila din ay merong pakpak. Gumagalaw po sila or lumilipad po sila gamit ang kanilang mga pakpak. Ang mga paru-paro po ay may iba't ibang kulay. Tingnan nyo po kung paano sila lumilipad. Ngayon naman ating pag-uusapan ang mga bats or mga paniki. Tingnan nyo po sila, nakasapit po silang nakabaliktad. Iba din naman ang hayop na ito kasi nakasabit sila na pabaliktad. Tingnan nyo po ang kanilang mga mata. Ayan. Meron din silang mga tinatawag na pakpak. Ang mga pakpak po ang naging dahilan o nakatulong po sa kanila upang sila po ay makapaglipad. Ayan po mga bata, ngayong alam na natin ang iba't ibang paraan ng paggalaw ng mga hayop. Sana ay meron po kayong natutunan. Kaya huwag po kalimutan po mag-subscribe at pwede po itong i-share. Follow me po for more updates and thank you for watching. God bless us all.